Good morning. Isang kagalakan at pasasalamat sa Diyos na every Sunday tayo ay nagkakatipon. Nakikita ko yung mga mukha. Pero wag nyo lang pakialaman yung mga upuan dyan dahil andyan yung espiritu nila. Dito, nakaraan, puros espiritu dito eh. Pero ngayon may tao na. Isang pagpapala na nandito ang mga kapatid natin at isang biyaya rin para sa atin, lalo na sa iglesia, na tayo ay nagkakasama-sama at nagkakaisa para sa pagsamba. Mayroon po kong tinanong na isang kapatid, hindi rito, kundi sa ibang lugar, ay kung sabihin, na ang sabi ko sa kanya, ilang taong ka nang mananampalataya? Ay, matagal na, pastor. Nagsimula ako 1975. Sabi ko, matagal ka na. Matagal na akong mananampalataya, pastor. Pero alam mo ba, na pwede kang tumagal na napakahabang panahon na mananampalataya, pero hindi ka ligtas. Bakit naman, pastor? Bakit nyo naman sa paghahatol na yan, judging na yung pastor? Ako hindi. Kasi ang totoong mananampalataya, may bagong buhay. Bago ang kanyang buhay. Paano niya nagagawa yon? Dahil siya'y manampalataya sa Panginoon, natural, kanyang tatalikuran ang kanyang kasalanan. Ang kanyang ugali. Ang kanyang mga natatagong kasalanan sa puso. Kung tawagin yan, dapat may pagbabago ng isip at may pagbabago ng direksyon. That is repentance. Sapagkat pwede kang maging mananampalataya for so many years, pero hindi totoong panampalataya sapagkat ang totoong panampalataya nakikita sa kanyang pagsisisi. Alam niyo ba yun? Romans 12 verse 2. Huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago tayo ng isip. Magbago tayo ng direksyon, and that is repentance. Faith and repentance cannot separate from one another. Kung mayroon kang pananampalataya, kakambal niyan ay repentance. At kung mayroon kang repentance, kakambal niyan ay pananampalataya. Kaya imposible sa habang panahon, sa tagal ng panahon, taon, na sinabi mong mananampalataya ka, pero nandiyan ka pa rin sa sama ng loob sa kapwa, sa kasalanan, sa bisyo. Sabi ko sa kanya, tanda natin na sinabi ni James sa chapter 2, verse 14 hanggang 18. Ang sabi ni James, faith without works is dead. Kailangan talaga mayroong pagbabago. May kilos ng pagbabago. And that is repentance, changing our mind and our direction. Kaya pagdating doon sa verse 17, ang sabi, mayroong pagtatalo. Mayroong kang pananampalataya, mayroon akong gawa. At ang kasunod doon, okay, ipakita mo yung pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking gawa na may pananampalataya. Because faith without repentance is dead. At yan po ang ating paksa ngayon. Repentance unto life and salvation. Nakaraan po, nakapagliligtas ng pananampalataya, mali po ang record sa ating sa Facebook dahil repentance na nakalagay doon. Pero ngayon pa lang po ang repentance unto life and salvation. Mayroon pong nag-comment sa aking YouTube channel ng pamagat MCBC Sermons. Ito ay mayroon ng 128 videos, kung di nyo alam.
At nag-comment siya at ipinost niya ang kanyang comment. Sabi niya, iba ang turo ninyo. Hindi tama. Sapagkat unfair ang God sa tinuturo mo, pastor, dahil mayroon siyang pinipili. At para sa taong yon na nag-comment sa akin, masasabi kong, hindi niya alam ang Biblia. Hindi pa niya galugad ang Biblia. Sapagkat sinasabi sa Biblia, Romans 5:12, lahat ay nagmana ng kasalanan at lahat ay mamamatay. So therefore, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay lagpak sa biyaya ng Diyos. Bakit po? Ephesians 2:1, sila'y patay sa kasalanan. At hindi pwedeng sumampalataya ang isang patay. Pwede siyang makagawa ng kanyang laman, pero pagdating sa spiritual, wala siyang kakayanan. Sapagkat sabi sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero doon sa Romans 6:23, hindi nagtapos doon yung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, karugtong doon, ngunit ang kaloob. Ano po? Kaloob. Kaloob, bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ang kaligtasan ay hindi po gawa, kundi ito ay kaloob ng Diyos. So makatwid, kung lahat ng tao ay patay sa kasalanan, praise God sa intervention ng ating Panginoon, na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, siya'y pumili ng mga taong kanyang ililigtas. Sapagat lahat ng tao ay patungo sa kapamakan sa impyerno. And thank God for His grace, sapagat mayroon siyang pinili. At ang mga piniling yun ang sasampalataya kay Kristo. Sapagat ang hindi pinili, namumuhi siya kay Kristo. Kaya yung taong yun, hindi pa niya alam ang banal na kasulatan. Kaya ngayon, umaga mga kapatid, bagamat ang tao o ang Kristiyano ay iniligtas na ni Jesucristo sa penalty of sin o sa kaparusahan ng kasalanan, siya'y ililigtas pa rin sa kapangyarihan ng kasalanan at the present time upang siya'y maligtas sa presence of sin in the future. Kaya imposible sa isang nagsasabing Kristiyano, mananampalataya, na hindi niya tatalikuran ang kanyang mga lumang buhay o ugali o mga tanim sa puso o ang kanyang pagyayabang, sapagkat sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, isang bagong nilalang, at tignan, lahat ay nababago. See, yung faith natin sa God, we do it. Ginagawa natin sa ating pagtalikod sa kasalanan at pagbabago ng direksyon. Sapagkat yung bagong direksyon, hindi pwedeng uugma kung lumang direksyon sa totoong pananampalataya. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay binabago o lumalago sa pagbabago sa pagsisisi. Kaya napakalaga po na ating unawain, ano ba ito? Ano ba itong repentance unto life and salvation? So tingnan natin ito sa tatlong bahagi, mga kapatid, o apat na bahagi ang tungkol po sa repentance unto life and salvation. Number 1, alamin natin, sino ba ang tumatanggap ng repentance unto life? Sino sila na tumatanggap ng pagsisisi tungo sa buhay at kaligtasan? Ating basahin ngayon ang ating 1618 na Lesson 15. Lesson 15, basahin natin ang unang paragraph. 1. Ganito ang sabi. Ang ilan sa mga hinirang, see, yung taong yon, galit siya ron sa elect, galit siya sa hinirang. Hindi niya matanggap na ang Diyos may pinili. Pero itong 1689, binuo 1,364 years, mula sa Genesis hanggang Revelation, kitang-kita na ang Diyos
ay mayroong pinili sapagkat kung walang pipiliin, lahat patungo sa impyerno at hindi maluluwalhati ang Diyos sa kanyang biyaya. Kaya sabi, ang ilan sa mga hinirang ay naligtas nang sila ay matanda na. Maraming taon silang nabuhay ayon sa kanilang likas na kalagayan. Sa ganitong kalagayan, sinunod nila ang kanilang masasamang pita at kalayawan. Nang sila ay mabisa at makapangyarihang tinawag ng Diyos, binigyan niya sila ng pagsisisi tungo sa buhay na walang hanggan. Kailan po binibigay ang pagsisisi tungo sa walang hanggang buhay? Nung sila po ay makapangyarihang at epektibong tinawag ng Diyos. Paano tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao? Through the gospel, the preaching of the gospel. At ang preaching of the gospel ay para sa lahat ng tao, walang kinikilangan, sapagkat yan ay common grace. Pero ang makasasagot lamang ay yung nag-intervene ang Panginoon in the eternity past para maligtas ang mga tao, ang kanyang mga hinirang. So, ang tumatanggap po ng repentance unto life, at the same time, faith, kasi magkakambal yan eh. Hindi pwede magkahiwala yan. According to Acts chapter 20, verse 21. Lahat po ng hinirang, alam natin may hinirang at maliwanag sa Biblia. Ephesians chapter 1, verse 4. Ayon sa pagkapili niya, ayon sa pagkapili niya, liwanagin natin sa English po, ay ganito, just as He chose us. Pagkapili sa atin, in Him, sa Kanya lang, before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. How can we be holy and blameless? Repentance. Repentance. Kaya nga, sila'y kinilala ng Panginoon, bago pa lamang likhain ng mundo, kinilala na sila ng Panginoon upang yung kanyang mga hinirang natatanggap ng repentance unto life ay maging katulad sa larawan ni Kristo. Romans 8:29. Ang kanyang kinilala ay itinilaga naman na maging katulad sa larawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At lahat po itong mga tao ng Diyos, kilala ni Kristo at ang tawag niya sa mga hinirang ay mga tupa. So mayroong mga kambing. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa John 10:27 hanggang 30, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. See? Sila yung makikinig at uunawa at sasampalataya sa Ebanghelyo, sa tinig ni Kristo. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yun ang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga hinirang. Bago pa lamang likhain ang mundo, kilala niya ito. At ang kanyang kinilala ay kanya ring tinatawag. Romans 8:30, yan sabi sa Romans 8:30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, perfect. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito yung mga tumatanggap ng repentance unto life. Hindi kung sino-sino lang. So makikita natin ang totoong nakatanggap ng pananampalataya, kaakibat niya na yung pagbabago, pagtalikod, pagbabago ng direksyon sa buhay. Imposible na hindi makita sa kanya ang pagbabago. Imposible. Dahil biyaya ng Diyos yung kanyang tinanggap. At ang mabigat pa rito, ang sabi sa ating binasa, ilan sa kanila matanda na ng tawagin. Dahil matanda na siyang tinawag, ayon sa kalooban ng Diyos, nagtampisaw siya sa lahat ng gawa ng kasalanan tulad ng mga hindi mananampalataya. Pero,
sila po ay nakatalaga sa kaligtasan. Sapagkat sila yung bibigyan ng pananampalataya. Kailan dumarating ang pananampalataya? Sa pakikinig ng pangangaral ni Kristo. Bakit? Sa pakikinig ng pangangaral ni Kristo, yon ang means for effectual calling. Pag sinabing effectual calling, gawa ng Espiritu sa isang taong nakikinig ng mensahe, siya ay binoborn again. At dahil siya pinanak na muli, nakatanggap siya ngayon ng pananampalataya from the preaching. Doon pa lamang niya may unawaan ang preaching. And then he believes, he trusts. At dahil he believe and trust, tatalikod siya sa kanyang kasamaan, sa kanyang kasalanan, sapagkat kasama ang faith and repentance. Marami pong nagre-repent without faith. Ginagawa yan every New Year. Di ba? Ang tawag doon? Yeah. New Year's resolution. Babaguhin ko na. Yes. Ikaw ay na-reform without regeneration. Pwedeng gawin ng tao yun. Kaya sabi ni James, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking gawa na puno ng pananampalataya. Titus 3, verse 2 to 5, ganito ang sabi. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman. Huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal. Okay? Yun ang buhay natin before. Pero maraming Kristiyano nagtatanim ng sama ng loob hanggang ngayon. Hindi nila maiwanan. They're so proud of themselves. Huwag magsalita, sabi, huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. O pwede ka magpakita ng hinahon. Para bang ikaw ay maamong-maamo pero punong-puno ka ng apoy sa puso. 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga swail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayuan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa ng ating ginagawa sa katuwiran. So marami pong gumagawa ng matuwid. Pero hindi ka dyan naligtas. That's hypocrisy. Kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Matanda na ng tinawag, ngunit sa takdang panahon ng Diyos, sila ay mabisa at powerful na tinawag ng Diyos. Kaya sila ay na-born again. Karaniwan itong nangyayari sa pangangaral ng isang tao ay ma-born again. Sapagkat yan ang kasangkapan ng Diyos, the common grace of God, at kikilos ang special grace sa puso. Ang banal na Espiritu ang nagbabago ng kanyang puso, kaya mauunawaan niya ngayon ang pangangaral. At dahil dyan, 1 Peter chapter 1 verse 23, kayo ay pinanganak na muli sa pamagitan ng hindi nasisirang binhi, kundi sa binhi. Walang ibang salita ng Diyos. Pero James 1:18, sinasabi, sa kanyang sariling kalooban, kanino? Banal na Espiritu, ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay kanyang iligtas sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Kaya, napaka-biyaya po na kahit matanda na tayo, ako rin bagay 37 years old lang ako nung tinawag, pero matanda na ako para sa doon. Lalo sa gawain ko ngayon, na marami akong gustong gawin. Marami akong gustong tupdin sa kanyang salita, pero hindi ko na magawa. Dahil matanda na ako. Pero sana,
Kung mas mabata-bata akong tinawag, mga 17 o 18, siguro, baka malaking problema ako sa iglesia. So, dahil dito sa pagkakaloob ng Diyos ng repentance unto life o sa born again experience, effectual calling, tayo po'y nabigyan ng repentance unto life. Basahin natin muli ang ating lesson 15 sa section 2. Sa ganitong kalagayan, sinunod nila ang kanilang masasamang pita at kalayuan, yung dumang buhay. Nang sila'y mabisa at makapangyarihan tinawag ng Diyos, ang Diyos lang tumatawag. At mabisa ang pagtawag ng Diyos. Sa atin, pinipilit natin baguhin ang ating sarili sa pamagitan ng pag-entra natin sa iba't ibang grupo at paggaganap ng mga ministries, akala natin doon tayo maliligtas. No! Hindi po. Ito po'y mabisang pagtawag ng banal na Espiritu. Ang Diyos po ang tatawag sa atin. Tinawag ng Diyos at doon tayo binibigyan ng pagsisisi tungo sa buhay na wala hanggan. See? Tungo sa buhay na wala hanggan ng ating pagsisisi. Sabi nga nung kausap ko, hindi ko lang masabi kung sino yun, matagal na akong nagsisisi, pastor. Sawang-sawa na nga ako eh. Kaya pinababayaan ko, magkasala man ako ngayon, sa sunod linggo ko na ipagsisisi pag umatin ako sa church. Sabi ko, alam mo, sis, delikato yung salita mong yan. May pananampalataya ka for so many years. 1975 ka pa nagsimula, pero nakikita ko sa iyo, hindi pa kilala ang Panginoon. Nakakalungkot po yung tumatagal sa ministeryo, sa pagsamba, na walang personal relationship with Christ. Wala tayong living bond with Christ. Kaya nang sila ay mabisa at makapangyarihan tinawag ng Diyos, binigyan niya sila ng pagsisisi tungo sa buhay na walang hanggan. Doon at doon lamang makikita ang totoong pananampalataya na mayroon siyang pagbabago ng isip at direksyon sa kanyang buhay. Mapagpakumbaba, tumatanggap ng kasalanan, tumatanggap ng mali, nagpapatuwid. Kasi hindi siya sumasang-ayon sa ugali ng sanlibutan. Ugali ng mga unbelievers. So hindi, nakita natin, hindi ito nakukuha sa mahabang panahon ka ng believer. O maaaring ikaw ay preacher na, kaya ng testimony ni Pastor Steve sa isang iglesia. Out of 300, 100 lang ang pumasa, pati pastor bagsak. Dahil nangangaral ang pastor, magaling siya in theology. Pero hindi sa ligtas. Pero noong kausapin ni Pastor Steve, umiyak yung pastor, doon pa lamang lumabas yung totoo niya pananampalataya. Ingat tayo. Baka kayabangan lang yung atin. Dapat nakikita sa atin ang totoong ugali, kilos, buhay ng isang totoong mananampalataya. Pero tanda natin, hindi dahil tayo niligtas na, hindi na tayo magkakasala. Even the righteous person, exclude natin si Jesus Christ, ay pwedeng magkasala. Yan ang series natin sa 1 John. Pwedeng magkasala. Halimbawa, Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Ganito ang pagkakasabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Sa pagkatinuod, sa English na lang, Bisaya yung aking kalagay ito. Indeed, there is no a righteous man on earth who continually does good and who never sins. Plural. Nagkakasala pa rin. Mga kasalanan pa rin. Kahit ang taong pinakamatuwid sa mundong ito, maliban kay Kristo, na gumagawa ng katuwiran, gumagawa ng
matuwid sa paningin ng tao, o nagtuturo ng theology sa harap ng tao na hindi nagkakasala. At anong ginagawa ng kasalanan yun? Kinikim-kim. Psalm 66 verse 18, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Hindi diringgin ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo ligtas na hindi tayo magkasala. Pero, pwede nating maawat ang pagkakasala. Yan po yung series natin sa 1 John. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng dyablo. Yung lagi niyang ginagawa, tuloy-tuloy. Hindi siya marunong tumanggap, hindi marunong magsisi. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya nagkakasala. Bakit po? Sapagkat mayroong ibang law sa ating puso, and that is the law of sin against the law of the Spirit. Laging magkumbati yan eh. Ngayon kung mahina ang feeding mo sa Spirit, wala kang Word of God, wala kang prayer, wala kang sharing, wala kang fellowship sa kapwa-kapatiran, nineneglect mo ang means of grace ng Panginoon, matatalo ang Espiritu mo. Maghahari ang law of sin o the remaining sin sa iyo. Kaya mahina ka. Delikado yan, mga kapatid. Baka yung mga upuan na yan, wala nang upo dyan. Even David. Si David po, the man who nag-aangkin ang puso ng Diyos. Pero nagpahinga siya sa ministry niya, and that is what is his ministry. Combating against the enemies. At yan ang picture sa atin, sa gospel. Kailangan lagi tayong nakikipaglaban sa ating remaining sin, the world, and Satan. Lagi tayong nandun sa ating ministry para tayo i-equip, para tayo palaguin, patibayin sa mga salita ng Diyos. Pero David stay at his home. Pinabayaan niya yung mga kasamang silang nagigipaglaban sa kaaway. Siya nag-relax. At what happened? Dumating ang temptation. Nakita niya si Bathsheba naliligo. Anong pakialam niya? May asawa yun. Pero dahil hindi niya mapigilan, wala nang nag-restrain sa kanya, walang kapatiran, walang fellowship na nagsasabi siya, mali yan kapatid, ay patuloy siya sa kanyang hangarin. Pinatawag si Bathsheba at sinipingan ito hanggang sa ito'y magbuntis. At pinapatay pa ang asawang si Urias. Now this man who seek God's heart, huwag natin sabihin magaling tayo, matalino tayo, mahusay tayo. Bantayan natin. Makipagpumbati tayo against the flesh. Even Apostle Peter, siya yung pinaka-malapit kay Kristo. Yung tatlong alagad na laging malapit kay Kristo. Pero itinatwa niya ang Panginoon 3 beses. At hindi lang yun, nagmura pa siya. At sinumpa. Sinumpa pa niya si Kristo, hindi ko kilala ang taong yan. Now, huwag mong sabihin mas matibay kay Pedro. He's an apostle. Tayo ay karaniwang miyembro lamang at magmamalaki ka, na mahusay ka, magaling ka, matalino ka, wala kang pagpapasakop. Ang sabi ng Panginoon kay Cain, Cain, ang kasalanan ay tulad ng halimaw na sa'yo pintuan. Pagtagumpay mo yan, lalapain ka niyan. Someday you will fall. Pride cometh before destruction. Kaya huwag tayo magtiwala sa ating sarili, magtiwala tayo sa Diyos. Ngayon, kung hatulan natin itong mga taong bumagsak like David and Peter, lahat tayo nagkakasala. Kung lahat po yan ay hatulan ng Diyos,
Ang sabi sa Psalms 130 verse 3, sino ang matitira? Ang sabi po, Psalms 130 verse 3, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Sino kayang makatatagal? If you, Lord, should mark iniquities, oh Lord, who could stand? Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Humble ourselves. Ibaba natin ang ating sarili. Ibaba natin sa ating kapatid. Ibaba natin sa mga leader. Magpasakop tayo. Kasi yan ang palatandaan tayo nagpapasakop sa Kanya. Remember, Jesus says, whoever has my command and do it, He's the one who loves me. Kung tanggap mo ang salita ng Panginoon, kung kailangan ka magpasakop sa pastor o kanino man o sa leader man, then submit to them, do it. Yan ang pagpapakita mo ng pag-ibig kay Kristo. Kaya biyaya po ang pagtanggap ng repentance unto life. Then ikalawa, so yun yung tanong, sino ang tumatanggap nito? Ikalawa, anong kalikasan? And what is the nature of repentance unto life? Ano bang kalikasan nito? Lesson 15. Sabi sa paragraph 2, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang pinakamabuti sa mga tao ay maaring mahulog sa napakasamang kasalanan na ikinapupuot ng Diyos. Ito ay dahil sa kapangyarihan at karayaan ng kanilang pananatiling kasamaan, ating remaining sin, at kapangyarihan ng tukso. Ayon sa tipan ng biyaya, ipinagkaloob ng mahabaging Diyos na manumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi sa ikaliligtas ng mananampalataya na nahulog sa kasalanan. Then paragraph 3. Ang nakapagliligtas na pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ipinararamdam ng banal na espiritu sa tao ang iba't ibang kasamaan ng kanyang kasalanan. Kung wala kang repentance unto life, mga kapatid, ibig sabihin, hindi mo dama, may kasalanan kang tinatago. Natutuwa ka pa sa mga tao na kinainisan mo, kinapupuutan mo. Wala kang pakiramdam. Why? You have no true faith, because true faith has true repentance. Sa pamamagitan nito, ipinararamdam ng banal na espiritu sa tao ang iba't ibang kasamaan ng kanyang kasalanan. Sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo, pinagpapakumbaba niya ang kanyang sarili dahil sa kasalanan. Ang pagpapakumbabang ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng kalumbayan mula sa Diyos, kapuotan sa kasalanan, at pagkasuklam sa sarili. See? You hate yourself sometimes. Dahil bakit? Lagi akong ganito sama ng loob ko dyan sa taong yan. Kasama nito ang panalangin para sa kapatawaran ng kasalanan at kalakasan na nagmumula sa biyaya ng Diyos. Siya ay may layunin at pagsisikap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na mamuhay ng lubos na nakalulugod sa Diyos sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin, kapag mayroon po tayong tinatago na sama ng loob, bitterness sa ating kapatid o sa kanino man tao, hindi ka talaga makapamumuhay bilang isang blessed. Mahirap po yun, mga kapatid. Nagkukunwari tayong Kristiyano, pero wala tayong totoong faith. So ano po ang kalikasan ng pagsisisitungo sa buhay? Unang-una, repentance unto life is a gift from God.
biyaya ito. Hindi ito nakukuha natin sa ating pagpapractice, pagpapakumbaba. Okay? Good morning po. Hindi mo makukuha ang repentance unto life sa iyong pagpapakababa ng sarili. You humble yourself, ang ibig sabihin din, talagang tinataas mo lang sarili mo. Pero it's a good practice na tayo po talaga ay mapagpakumbaba sa tunay na diwa ng pagiging mapagpakumbaba. Hindi pagpapakitang tao. Anybody can do that. Pero kung tunay ka talagang mapagpakumbaba sa Diyos, umaamin kang mahina ka, nakadepende lamang ako sa iyo, Panginoon, kung walang biyaya mo, kung walang kapatawaran mo, kung wala ang sagrado mong biyaya sa akin, hindi ako tatayong ganito. Kung gayon pong ating puso, makikita po sa buhay natin, hindi nagbabago yung ating pagiging polite. Hindi nababago. Ikaw yun. Pero kung magpapakita ka lang ng gilas, kaya nga, ito nga ang nagiging tampulan ng mundong yun. Kung sino yung mga may pinag-aralan, sila yung mga gagaspang. Instead, sila yung dapat mga magpakumbaba dahil sila yung nakakaalam ng katotohanan. Pero tingnan nyo sa TV, sa mundo natin, kung sino yung mayabang, kung sino yung naliliit sa mga tao na walang mga pinag-aralan. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon sa Beatitude, "Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God." Poor in the spirit, meaning ibig sabihin, wala siyang may pagmamalaki sa kanyang sarili, kundi nakadepende lamang siya sa Diyos. Kaya siya umiiral. So ito yung kalikasan ng repentance unto life. Hindi ito likas sa tao na pinagtatrabahuan o pinagpapraktisan. Kaloob ito ng Diyos kay Kristo. Hindi pwedeng kaloob ng Diyos sa lahat ng tao, kundi kaloob ng Diyos sa mga taong may Kristo. At sa pamamagitan ng pagkakaloob nito, natatanggap natin through listening the word preach. At ang kaloob na ito, repentance na ito, hindi lang patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa katotohanan. Sapagat ang repentance na ito, hindi ito hypocrisy, kundi ito po ay katotohanan. Totoong repentance. Marami po mga nag-umaamin dyan. Ay, sorry, pasensya na kayo ha. Pero pagtalikod, grabe naman yung tungtong niya. Ginagawa natin yan, right? Di ba? Practice natin yun eh. Dapat wala na sa atin yun. Biglang tatawa, oy, sis, kapatid. Tanga naman yan, tanga. Huwag ka nang bumati sa tao kung mayroon kang bibitiwan, kakasala ka lang. Huwag na. So, ang repentance unto life is a means of the Spirit upang maipadama sa atin ang iba't ibang kasamaan ng ating kasalanan. Hindi tayo manhid. Repentance unto life, ito po'y isang living gift. Like, for example, faith. Faith natin is a living faith. Marunong itong makiramdam, marunong itong magbago, marunong itong umamin, marunong itong humingi ng kapatawaran, marunong itong magpakumbaba. It's a living faith and a living repentance. Tingnan yung sabi sa ating text kanina, paragraph 3,
section 7. Sa pamamagitan nito, ipinaparamdam ng banal na espiritu sa tao ang iba't ibang kasamaan ng kanyang kasalanan. Hindi ka talaga makatulog. Hindi ka makatulog hanggat meron kang tanim sa puso. Kung makatulog ka man, nagpapakita lang hipokrito ka. You're hypocrite. Kaya, mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Do we really believe God? Ang ating bang salvation ay talagang namumunga ng pananampalatayang may pagtalikod sa kasalanan? Kaya sabi, sa magitan ng faith, kayo'y naligtas sapagkat kakambal niyan ay ang pagtalikod sa kasalanan. Hanggat may kasalanan ka, hindi pwedeng masabing nasa iyong totoong kaligtasan. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Believing is repenting. Imposible po, hindi po magkasama yon. Kaya suriin natin, tinatawag na repentance unto life sapagkat minuminuto tayo po ay humihingi ng forgiveness. Huwag nating tularan yung babaeng yon, sa next Sunday na siya magre-repent. Iipunin niya lahat ng kasalanan. Hindi po yung totoo. Nangyayari sa atin yan. Nangyayari sa amin yan. Nangyayari sa akin, nagtataas ako ng boses sa asawa ko, pero, Mama, sorry po. Sorry po. Hindi na nakatwiran kasi ikaw may gulo. Pag totoong repentance, hindi ka na maninisi. Please forgive me. Pag sinabi ng, okay, pinatawag kita. Huwag mo na ungkatin kung ano yung nagawa mo. Panunumbat pa yun eh. Ibig sabihin, ayaw mo talagang, o naghumingi ka ng patawaran para ipakita mong ikaw ang tama. Inadmit mo na nga ikaw yung nagkasala eh. Then, that's it. So, mga kapatid, hanggang dito lang tayo. Marami pa akong gustong ituro rito. Paano hanggang kailan mamalagi ang repentance unto life at ano ang panustos ng repentance unto life. Pero alam ko, sapat na yung ating napakinggan tungkol dito. Sapagkat by next Sunday, may ibang ituturo na ako, mga kapatid, preparing for the season coming. Kaya lang, pamuhay natin ano yung napakinggan natin. Huwag tayong magmataas, huwag tayong magmalaki. Huwag nating sabihin matagal na akong mananampalataya. Pero kung hindi ka nagbabago, kung walang pagbabago makita sa iyo, patay ang iyong pananampalataya. Dapat buhay ang pagsisisi mo sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na ang iyong biyayang pananampalataya at pagsisisi tungo sa buhay. Hindi to stagnant, Lord, na taglay lang namin, isang bagay taglay namin, dekorasyon sa aming buhay. Kundi ito po yung nagbabago, nagpapabago ng aming pagkatao upang kayo'y maluwalhati sa buhay namin sa bawat sandali ng aming buhay. Makita itong nagliliwanag sa buhay namin upang ang mga taong nasa kadiliman, sila po'y maakay tungo sa pangungugaling ito na kaloob nyo sa bawat pinili ninyo na mananampalataya. Tulungan nyo kami, Ama, na maging asin, mabiyaya kami sa aming pananalita na puno ng pananampalataya at mabiyaya ang patutuo naming nagliliwanag ng pagbabago ng buhay. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita. Sa salita lamang ninyo kami nabibigyan at napapatibay sa aming pananampalataya. Itong aming dalangan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.